Magandang umaga, narito na mga unang baliyang hatid ng GMA Integrated News. Igan, pinaparipaso ni Pangulong Bongbong Marcos ang minimum wage rates sa iba't ibang rehiyon. Ayon sa Pangulo, dapat pag-aralan ng kasalukuyang sahod ng mga manggagawa kung sapat ba sa harap ng mabilis sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nanawagan din ng Pangulo sa Kongreso na gumawa ng mga batas na makatutulong sa mga manggagawa. Sa ngayon, may legislated 150 pesos minimum wage hike na aprobado na sa Senado pero nakabinbin pa sa Kamara. Naniniwala ang Trade Union Congress of the Philippines na kakayanin ng mga employer na ibigay ang 150 pesos na taas sahod. Dati nang nagbabala ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP na posibleng magsara ang malilit na negosyo dahil dito. Pinatututukan naman ng Pangulo sa Department of Labor and Employment ang skills training ng mga manggagawa para matugunan ang underemployment. Sa pamamagitan niyan, mas magiging akma ang kakayahan ng mga Pilipino sa kanilang trabaho, dito man o abroad. Utos naman ng Pangulo sa Department of Migrant Workers, laging protektahan at tiyaking ligtas ang mga OFW. Inanunsyo naman ng Pangulo na sususpendihin ng Energy Regulatory Commission ang operation ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM tuwing may red alert o kung kulang ang supply sa transmission grid. Ang WESM ay isang centralized venue para sa pagbili at pagbenta ng kuryente kung saan ang presyo ay nakadepende sa supply at demand. Ayon sa Pangulo, sususpendihin ang operasyon ng WESM para hindi masyadong tumaas ang electric bill ngayong mas mataas ang konsumo sa kuryente dahil sa mainit na panahon. Araw-araw nadaragdagan ang diskarte ng mga Pinoy para mapawi ang matinding init. Sa Maynila, binubugahan ng tubig ang ilang kalsada at mga dumaraang sasakyan gamit ang mga water tanker ng City Hall. May unang balita si Jonathan Andal. Oops! Hindi yan ulan, bugayan ng water tanker ng Manila City Hall na binasak ang mga kalsada sa Espanya, Quiapo at Binondo para raw bawas init. Ilang sasakyan niya ang tila bumabagal pa para magpabasa. Presko po, hindi po masyadong mainit. Pag sobrang init po kasi sir, parang nakakadoble po ng pagod. Pero may ilang motoristang literal namang nabasa. Okay lang. Dahil? Para di na rin mainitan. Pero ang binasang kalsada, wala pang isang oras, natuyo na kaagad. Effective naman siya kasi madali nung nawala yung init. Kumbaga parang lumamig. Sana araw-araw pag mainit, ganyan yung gawin nila. Beneficial naman po siya kasi sobrang init ngayon eh. First time to ginawa ng lokal na pamahalaan dahil sabi sa kanilang forecast, aabot ang lungsod sa 45 degrees Celsius na heat index. Hanggat tumataas po ang index po natin, araw-araw po namin gagawin na po ito. Hindi naman po solid, naka-shower naman po, kumbaga parang misting effect lang po. Pero magtipid pa rin ng tubig, sabi ng Task Force El Nino. Na-appreciate po natin ang efforts ng mga LGU, pero critical po ang susunod na 4 na linggo in terms of water conservation. Bagamat sapat pa po ang supply ng tubig sa Angat Dam at sa Metro Manila, kailangan pa po nating magtipid hanggat hindi po humuhupa ang epekto na dulot ng El Nino. Kung ang gagamitin pong tubig ay yung wastewater o yung nagamit na sa paglilinis o pagbabanlaw, wala pong problema kung ito po yung ipang-spray sa mga kalsada. Wala po tayong recycled water po rito. Meron po sa malayo pa po, sabi po ng MMDA, nasa Marikina pa po. Prevention po kasi ang ginagawa natin. Mabawasan po naman yung mga heat stroke patient po natin, tsaka yung mga nadidehydrate po ng mga motorista. Sa Delpan, Maynila, sa kalsada na naliligo ang ilan, gamit ang tila unlimited na tubig na galing sa tubo na nasa ilalim ng drainage. Kaya si Maylene, umaga hanggang gabi raw kung maligo rito dahil wala raw silang CR. Ilang beses ka ba naliligo? Walong beses. 8 beses sa isang araw? Ba't gano'n naman karami? Sobrang init eh. Animoy may resort naman sa Binondo dahil sa kabi-kabilang inflatable pool dito. Beat the heat daw. Ngayong may cruel summer. Sobrang init, kaya nag-ipon ako para makabili lang nito. Sobrang kasi talaga kainit, hindi namin kaya nasa loob. Kasi, sa loob ng bahay? Oo, kasi kahit na may electric fan ka pa, di mo kakayanin. Sa Tondo, ang mga walang inflatable pool kontento na sa batya at sa refrigerator na walang kaha.
Basta mapreskuhan lang nagagalit pagka hindi siya nakapaligo eh. Napospon kasi yung swimming namin. Walang budget ko lang. Ito, mura lang eh. Magkano? 1,000 lang, tapos tubig lang. Sa Valenzuela naman, nag-deploy ng mga mobile shower para sa libre at preskong pagligo. Ito ang unang balita. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Fatal o nakamamatay. Ganyan po paglalarawan ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard sa pinakahuling pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Nagpahayag na rin ng pagkondenarya ng iba't ibang bansa. Darito unang balita ni Sandra Aguinaldo at Rafi Tima. Attention all crew, Code Zebra. Baka may butas yung dili natin, yung mahal natin. Sa paghaharap ng mga barko ng Pilipinas at China na tila paghaharap ni David at Goliath, apat na barko ng China Coast Guard kasama ng mga Chinese militia vessel ang nangharap sa BRP Bagakay ng PCG at BRP Dato Bangkao ng BIFAR ayon sa PCG. Sa isang punto, nagkabanggaan na ang mga barko ng BIFAR at China Coast Guard. Babangga! Babangga! Woo! Tapol! Bangga na! Bumangga! Sa mapang ito, makikita kung paano umiwas ang aming sinasakyang barko na BRP Bagakay sa mga pagharang ng China sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. If we're going to look at how it bended the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon, obviously that would be very fatal. It just goes to show that Goliath is becoming more Goliath. No? They don't hesitate to use brute force to violate international law. Habang inaasas ng mga Pilipino ang pinsalang tinamo ng dalawang barko, nakasunod pa rin ang China Coast Guard, maging ang kanilang Navy. Paikot-ikot din ang isang P-3 Orion reconnaissance plane ng Amerika. Sa may 80 kilometrong layo mula sa Panatag Shoal, itinuloy ang misyon. Ipinamahagi ang dala nilang libreng krudo at iba pang supplies. Malaking tulong sa mga mangingisda na ang ilan. Personal din daw na nakaranas ng pangaharas ng China. Bagamat bihira na raw itong mangyari ngayon, mahirap pa rin mangisda sa Panatag. Medyo limitado pa rin. Kasi kung nila pinapayagan yung malilit na bangkat papasok sa loob. Sa labas-labas lang po. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi sila titigil sa pagtulong sa mga mangingisdang Pinoy kung saan man sila naroroon. We're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative action, hindi kami mapipigilan ng China. Bukod sa mga barko ng China na mas agresibo na ang pambobomba ng tubig sa dalawang barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal, barko rin umano ng China ang mga namataang research vessel na nagbababa ng mga gamit sa Catanduanes bago naglayag pa Samar ayon sa Philippine Navy. Ilang Chinese Navy ship din ang umaaligid sa balikatan exercises sa Palawan. Ayon sa isang maritime expert, may tila nais iparating ang China. Lahat ito pinapakita na confident sila na kaya nila talagang parang sakalin ng Pilipinas, no? And yet makalusot pa sila, no, na hindi aklas ang mundo, hindi masasabi na sila ay aggressor, hindi masasabi na they're engaging in acts of war. Bagamat kasabay ito ng balikatan, hindi raw masasabing reaksyon lang ito sa joint exercises ng Pilipinas, Amerika at ibang bansa, lalo't dati nang ginagawa ng China ang pangaharang sa supply vessels ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at iba pa. Pinapakita nilang kaya nilang gawin ito kahit na mayroong balikatan. Dahil yung overall naman na intention nila talaga is whether or not there is balikatan, gagawin nila yan para nga ipasukuin ng Pilipinas. Para naman kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, may kaugnayan ito sa interes ng Pilipinas na magsagawa ng oil and gas exploration sa West Philippine Sea. They're putting pressure on us on Ayungin Shoal, now on Scarborough Shoal, just to tell us don't get the gas to it back. But we should get the gas to it back. It's a matter of national survival.
Nauna nang sinabi ng China na teritoryo nito ang Panatag Shoal kahit nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at malapit lang sa Zambales. Banta umano sa soberenya ng China ang paglalayag ng Pilipinas doon kaya itinaboy ang barko ng Philippine Coast Guard at BFAR. Pero sunod-sunod ang pahayag ng suporta sa Pilipinas ng iba't ibang bansa, kabilang ang Japan, Germany, Australia, Canada at European Union. Tinawag ng Amerika na harassment ang pambobomba ng China. Kinundi na rin ito ng United Kingdom. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, Rafi Tima para sa GMA Integrated News. At kaunay po ng adjusted work hours sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila at iba pang issue. Makaparayan po natin live sa studio si Metro Manila Council Chairman at San Juan Mayor Francis Zamora. Mayor, magandang umaga. Yes, magandang umaga, Igan. Maraming salamat po sa pag-imbita dito mismo sa inyong studio. At sa unang araw, Mayor, ang pagkakapatuwad ditong adjusted work hours, kamusta ho yung ating monitoring? Nagkaroon ho ba talaga ng epekto sa ating daloy ng trapiko? Igan, unang araw pa lamang ng pagpapatupad natin ng pag-shift ng oras to 7 a.m. to 4 p.m. Inaasahan po natin na makakatulong po ito sa daloy ng trapiko sapagkat ang layunin natin ay umiwas yung mahigit 100,000 kawani ng mga pamahalang lungsod dito po sa Metro Manila sa rush hour. So if you will avoid the rush hour, yung 112,000 strong workforce nito ay 1 hour ahead papasok. Malaking bagay yan sa pagbawas ng mga sasakyan sa mga kalye. So it's really about vehicle reduction, Igan, no? At makikita naman natin eventually kung ano maging epekto nito. But parati ko nga sinasabi, hindi natin malalaman hanggat di natin subukan. Kaya we will monitor the situation. Ang MMDA po ay magmamonitor din ng traffic count. In fact, mamaya meron po kaming Metro Manila Council meeting. Okay. At babanggitin ko rin nga po kay Chairman Artes na mabuting i-monitor natin araw-araw ang maging epekto po ng shift ng work hours. Nung unang pumutok ito, ang sinasabi ng ilan, ba't hindi 2 hours? Hindi ba mag-aabot sa kalye kung 1 oras lang daw aagahan? Ano bang resulta ng nagawang pag-aaral ng Metro Manila Council? Okay, yung study po ng MMDA po ay based sa bilang ng mga sasakyan at certain hours. Okay. At base nga po sa datos na to, ay naging 1 hour po ang recommendation. Ayaw din natin na maging napakalaki rin ng kaibahan sa mga nakasanay ng tao na work hours sa ating mga pamalang lungsod. So, yung 1 hour na mauna po ang ating mga local government services. May epekto na yun. Inaasahan natin na magkakaroon ng epekto at aaralin naman natin at i-monitor ng mabuti. Then we will evaluate. And eventually naman po, kung nakikita natin na kinakailangan ng anumang improvements, amendments, ay pwede naman ho natin gawin. Okay. Sino-sino po ang hindi kasali dito sa adjusted work hours na ito? So, basically, lahat ng city government offices ay kasali sa 7 a.m. to 4 p.m. Except that, yung ating vital services ay meron pong skeletal force from 4 p.m. to 5 p.m. Kasi yung mga mamamayan po natin, nasanay na hanggang 5 p.m., baka meron pa rin pumunta hanggang alas 5, ay sisiguraduhin ho natin na yung vital departments ay may tao pa rin. Hanggat dumating yung panahon na nasanay na nga talaga na 7 a.m. to 4 p.m. po. At gaano po ba karami nakikita nating mababawas na sasakyan sa kalsada dito sa pinaagang schedule na ito? If we're looking at 112,000 employees, plus syempre yung mga magta-transact sa City Hall ay mas maaga rin ngayon pupunta sa City Hall. No? We're looking at a few 100,000 of vehicles also. If you analyze po yung mga constituents natin na pupunta sa City Hall, ganun din yung mga papasok sa trabaho. So again, MMDA will be monitoring, Igan, kung gaano karami ba ang sasakyang mababawas given po yung rush hours natin. Isa pa pong issue, itong napakainit na panahon, Mayor, may mandatory breaks po ba tayo sa mga nagtatrabaho sa labas? Kabilang dyan yung mga traffic enforcer, yung ating mga police, mga naglilinis ng kalye, construction workers, sabihin na natin. Mamaya po, no, I will also open this discussion sa aming Metro Manila Council meeting. But again, ang local government units naman po, we always have to look after the general welfare of our people. Walang pinagkaiba ho yan, Igan, sa
pag-shift sa online classes o synchronous classes. Dahil ayaw naman natin po na ang ating kabataan ay pumasok sa mga paaralan na sobrang init. Ganon din po sa ating mga kawani sa lokal na pamahalaan. No? We will of course always look after their general welfare. Kung kailangan po magkaroon ng breaks at certain times of the day upang hindi naman sila buong araw nabibilad sa init ng araw, gagawin po natin yan. Maraming salamat, Metro Manila Council Chairman at San Juan Mayor Francis Zamora. Ingat po. Okay, maraming salamat po. Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Kamuning Flyover Southbound kung saan ngayon lamang po ay nagsagawa ng inspeksyon ng MMDA, gayon din ng DPWH at ang lokal na pamahalaan ng Quezon City. Kanina po, inireport natin, alas 5:30 pa lamang ng umaga ay napakabigat na ng daloy ng trapiko dito sa Service Road approaching Kamuning Flyover. At sa pag-inspeksyon nga po ni MMDA Chairman Romando Artes na kasama natin ngayong umaga, ilang adjustments ang kanilang balak gawin. Chairman, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Ivan, at sa inyong taga-panood. Chairman, diretso na natin ano-anong mga adjustments ang inyong balak ipatupad after after observing kung ano po naging resulta ng pagsasara ng Kamuning Flyover. Unang-una, nakita po natin na marami pa rin po sa ating mga motorista ang pinipili yung service road. So nagkakaroon pa rin po ng clog up dito po sa service road. Kaya isa sa adjustments po natin ay magdagdag ng mga additional signages at mga enforcers para to ensure na ma-disperse yung volume ng vehicles papunta po sa mga alternatibong ruta at wag po dito magsiksikan sa service road. Ganon din po yung mga motorsiklo, ginawa naman po natin yan 2 years ago, no? Isinara rin po ito na lahat po ng motorsiklo ay hindi na po natin i-allow sa service road. At i-guide na lang po natin papunta sa mga alternatibong ruta. 24,000 po ang dumadaan dito sa bridge na to na 4 wheels at 23,000 na motorsiklo. So imagine niyo po kung yung 23,000 na po na motorsiklo ay dadaan pa lahat sa service road, ay talaga pong mas sisikip yung daloy ng traffic. So minabuti po natin na yung motor starting tomorrow ay i-guide po natin papunta sa mga alternatibong ruta. Okay, malinaw po yun. Yung mga motor hindi na paabuti ng service road. Doon na ho sila sa mga alternatibong ruta. Ano mga alternatibo ho yan? Panay EDSA, Avenue, Kanto ng Panay. Panay, Scout Borromeo at Scout Albano po. Okay, yan po. Yan yung mga pwede nyong kananan. If you're going farther south, pwede ho kayong lumiko dyan. Ngayon, Chairman, yung mga inner roads naman natin, bawa yung adjacent ng, parallel ng EDSA, yung Samar Avenue, yung iba pong mga ruta, ano naman ho ang ginagawa natin para i-manage din? Kasi doon naman sila nagkukumpulan ngayon. Opo, may mga enforcers naman po tayo dyan. Kasama rin po ang lokal na pamahalaan, ganoon din po ang mga barangay. Unang-una po, nag-clearing tayo dyan for 2 weeks. Maayos naman na po at nangangako naman po ang lokal na pamahalaan, ganoon din po ang mga barangay na aayusin po nila at pananatiliing malinis yung pong mga alternatibong ruta para po magamit ng ating mga kababayan free from obstruction. Ang tanong ho kanina sa inyo yung almost 6 months na closure, baka ho pwede mapaigsi pa. Ano ba ang sagot ng DPWH sa inyo? Kausap po natin ng DPWH at yung contractor po, magtatatlong shifts na po sila para 24 hours na po yung paggawa dito para hopefully mapaikli. Yun nga lamang po, syempre may mga ibang factors tulad ng weather. Pag maulan, syempre po, babagal yung pagtatrabaho, pag may bagyo. And sinasamantala naman po nila yung good weather conditions now, ngayong summer, para po mapabilis. May isa lang po silang request na i-coordinate natin sa DOTR kasi sa gabi raw po, kahit late night, mayroon pang bus carousel, may bus sa bus carousel. So, i-request po natin sa DOTR na starting 11 o'clock ng gabi, ay baka pwedeng sa service road na padaanin itong mga buses para po makapagtrabaho sila freely dito po sa ibabaw ng Kamuning Flyover. Chairman, panghuling tanong, para sa mga kapuso ito, yung GMA Network Drive, meron ho bang mga adjustments na gagawin dyan? Bubuksan ba yan from EDSA papasok ng Network Drive? Pinag-aaralan na po natin na buksan at magamit, pero one way pa rin po papunta ng EDSA. Wala pa rin, papunta na po na pero EDSA. From EDSA to Network Drive? Hindi na po. Aanoy na po natin na pakanan lang ng EDSA yung GMA Network Drive. Alright. Chairman, maraming salamat po. Salamat po at magandang araw po sa inyo. Nakausap po natin si MMDA Chairman Romando Artes. Samantala, yun nga po, mga kapuso, yung mga hindi pa nakakaalam kasi marami pa rin yung nagugulat bakit sarado yung flyover.
Matagal-tagal ho ito, halos 6 na buwan na isasara itong Kamuning Flyover at syempre maghanap po tayo ng ating mga alternatibong ruta. Samantala sa ibang balita, muli pong nagbabala ang MMDA kaugnay naman sa mga peking text message sa umano'y No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa isang scam text, may website link na naglalaman ng traffic violation di umano na nakuhanan ng NCAP at kung paano babayaran yung multa. Paalala po ng MMDA, peke po yan, walang ganyang mensahe mula sa kanila. Suspendido pa rin kasi ang NCAP dahil sa temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema noong August 2022. Magbabayad lang ng multa motorista kapag nahuli at tiniketa ng mismong MMDA traffic enforcer. Nanawagan ng MMDA na i-report sa kanilang hotline at social media accounts kung may natatanggap na ganitong mga scam text. Nais magbawal ni Senador Sherwin Gatchalian ang paggamit ng mga estudyante ng cellphone sa mga classroom kapag oras ng klase. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakapanayam natin si Senador Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po, Senador Gatchalian. Good morning sa ating mga televiewers. Senador, may mga pag-aaral ba na nagpapatunay na nakaka-apekto nga yung pagsa-cellphone sa performance ng mga estudyante sa eskwelahan? Napakarami. Ang UNESCO naglabas ng kanilang pag-aaral, ang UNICEF naglabas ng kanilang pag-aaral. In fact, marami akong nababasa ngayon. 14 countries, 14 na bansa na ang nag-ban ng cellphone sa loob ng classroom at paaralan nila. At napakalaking debate ito sa Amerika dahil hindi lang cellphone ang kanilang gustong i-ban sa loob ng paaralan, kundi yung paggamit rin ng mga social media. Sa mga kabataan ay gusto nilang i-regulate. Dahil marami silang nakikitang mga mental health issue na lumalabas sa labis na paggamit ng social media. Itong pagbabawal po na paggamit ng cellphone, ano bang nito, Senador? Yung para habang nasa loob ng classroom ay nakafocus sila o para hindi ho sila talaga yung ma-divert yung kanilang mga attention sa pagsa-cellphone kaysa sa makinig ng klase? Tatlong dahilan ang lumalabas sa aking pag-aaral dito. Binasa ko yung mga pananaliksik ng iba't ibang mga organisasyon. Unang-una, yung epekto sa mental health ng bata. Yung labis, no, yung excessive use ng cellphone, nakaka-apekto to sa mental health ng bata. Pangalawa, yung oras na nauubos sa pag-scrolling, pagtingin ng mga videos. Kinakain nito ang oras sa pagbabasa o oras sa pagkakaibigan. At pangatlo, ito lumalabas rin madalas sa mga pag-aaral, yung distraction, no? Nawawala yung concentration ng bata. Lalo na kung yung cellphone niya ay katabi niya lang. Talagang kahit tayo man, kung alam mo yung cellphone mo nandun, kinakatingin kamay mo buksan yung cellphone mo eh. So may mga ganun ng pag-aaral. Kaya maraming bansa na rin ngayon siniseryoso itong pag-ban ng cellphone sa loob ng paaralan. Pero Senador, sinasabi na ang layunin daw nito ay para mahikayat yung pagbabasa. Pero may may mga libro na mas mura at accessible kung e-book format kaysa physical na kopya. Paano po kung gano'n ang sitwasyon, Senador? May talagang marami sa mga libro ngayon ay digital format na. At yun, tingin ko dapat payagan natin yun. Yung paggamit ng e-books, let's say sa tablet or sa laptop, ang ating tinitingnan lang yung paggamit ng cellphone at yung paggamit ng cellphone na may social media. Yun ang ating tinitingnan. So babalansehin rin natin. Hindi naman totally ibaban siya. No? Dapat rin balansehin dahil meron rin naman mga kabutihan yung paggamit ng cellphone. Lalo na yung communication sa kanilang mga magulang. Pag-uwian, na alam ko, dyan talaga nagde-text yung bata para matawag yung kanilang sundo. Pwede kaya, Senador, di ba? Parang talagang, siyempre, pagka hawak ng cellphone, ng estudyante ang cellphone, talaga madidistract. Ako, kunwari yan ay nakatingin sa teacher, pero gumagalaw-galaw ang kamay niyan. Yung baka pagdating sa eskwelahan, parang ide-deposito muna, tapos, habang nagkaklase, andyan ang cellphone during break time or uwian, sa kanila pwedeng kuhanin ng kanilang cellphone para hindi din, magagamit talaga yung pag-communicate sa mga magulang pag oras ng uwian. At the same time, di ba, hindi rin naman sila nade-distract sa kanilang pag-aaral. May maraming mga private schools, may iba't ibang paraan. No? Iba din i-deposit, iba talagang pinapa-off.
Yung iba talagang bawal, linalagay sa bag. So iba't ibang paraan. Ang konsepto dito ay habang nasa loob ng paaralan ng bata, habang nasa loob ng classroom, ng silid paaralan ng bata, wag mo nang gumamit ng cellphone. Pwede lang gumamit, for example, may emergency, nagkasakit or ano, or pauwi na para matawagan yung kanilang sundo. Pero ang basic konsepto dito, mabawasan yung tinatawag na screen time. No? Dahil nga nasa bahay ka, cellphone na, sa loob pa rin ng eskwelahan, cellphone na. Talagang nakaka-apekto sa bata ito. Sinasabi rin naman yan ng mga child psychologists talaga, parang pag sobra yung oras. Sila talagang yung mga child psychologists natin, nakita kasi nila yung transition, no? Lalo na medyo may experience na child psychologist. Yung panahon ng walang cellphone at panahon ng talagang may cellphone yun, nakikita nila na malaking kaibahan pagdating sa mental health ng bata. Apo. Senator, issue pa rin po sa edukasyon. Isinumitin na raw ng DepEd kay Pangulong Bongbong Marcos yung mga rekomendasyon nila sa pagbabalik ng dating school calendar. May kapangyarihan din ba ang Senado sa pagpapasya tungkol dyan? Ang kapangyarihan ng Senado ay limitado sa rekomendasyon. At yan naman ang ating rekomendasyon na gawin ng this coming school year, 2024-2025, na ibalik na sa dating academic calendar. Kung matatandaan natin ang history, nung unang option kasi 5 years. No? Tapos ginawang 2 years at ngayon ginawang 1 year na lang. Pero ang kapalit nito, ang sakripisyo ay iiksi yung ating school calendar. Normally, ang school calendar natin 200 days. Dahil aggressive itong option na ito, mababawasan yan to almost 170 days. So, kaya makikita natin kung gagawin nating 1 year, may mga mababawasan yung calendar days, may mga panahon na Sabado meron tayong pasok para ma-make up natin yung pagbawas ng araw. Apo. Kaugnay naman po sa problema sa kuryente ngayong napakainit. Sa investigasyon po ng Senado, meron po bang dapat managot ngayong mas madalas, halos araw-araw ay may red o yellow alert sa mga transmission grid, Senador? Nag-file ako ng resolution para maimbestigahan ito. At dahil nakakapagtaka na 47 plants ang pumalya. Talaga kung wala tayong plantang pinapatakbo, walang kuryente. Basic yan eh. So titignan ng Senado ngayon, bakit ang daming planta ngayon ay pumalya. At gusto rin natin marinig sa ERC kung ano yung ginagawa nila para panagutin itong mga plantang nagpumalya. Oo, yan. Sa kabila ng pagtiyak nila dati noon na sapat ang magiging supply ng kuryente kahit may El Nino. Kung natin, as early as February tayo, no? February, tinitiyak tayo na walang red alerts. Pero nakita natin ngayon na halos araw-araw. Araw-araw. Sabado-linggo, merong yellow alert eh. Kaya nakakagulat. Dati walang ganun eh. No? Pero ngayon, nakagulat ako, pati weekend merong yellow alerts. Opo, sige, susubaybayan po namin yan. Maraming salamat po, Senator Sherwin Gatchalian. Good morning po. Sa pagsimula adjusted work hours sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila, kumustahin natin kung paborbarya ng mga empleyado sa Manila City Hall. May unang balita live si James Agustin. James. Gang, good morning. Pabor naman yung mga nakausap kong empleyado nitong Manila City Hall doon sa kanilang adjusted working hours. Epektibo nga ngayong araw. Malaking bagay daw lalo na doon sa mga nagagaling pa sa malayong lugar. Simula ngayong araw alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon na ang pasok ng mga empleyado ng gobyerno sa Metro Manila. Para raw ito makatulong makabawas sa traffic, lalo pat sa pagtataya ng Metro Manila Council. Nasa 112,000 ang empleyado sa mga LGU sa NCR. Pabor naman dyan ng mga empleyado ng Manila City Hall, tulad ng isang empleyado na nanggagaling pa sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang iba hindi na kailangan pang i-adjust ang body clock dahil dati na raw 7 a.m. to 4 p.m. ang kanilang pasok. Inaabisuhan ng Manila Health Department ang publiko na in-adjust na rin sa 7 a.m. to 4 p.m. ang working hours sa lahat ng 44 na health centers. Para naman sa mga bibisita sa Arroceros Forest Park, ang bagong operating hours ay 7 a.m. to 5 p.m. Ganyan din ang ipatutupad sa Paraiso ng Batang Maynila Park at iba pang plaza. Sa akin naman ay okay lang kasi katulad niyan, minsan pag alas 5 ka alis, matraffic, mahirap sumakay, ganun. Di ba, minsan makakarating ka sa bahay, mga alas 8 na. Ngayon itatry namin ng 7 to 4 kung
okay lang o ano, gano'n. Pabor din naman po kasi yun naman din ang ano nila. Susunod na lang din po kami sa ano namin. Kung ano sinabi ng hepe namin. Iwas traffic, tsaka madali kang makauwi. Kasi 7 to 4 Cavite pa po kasi ako nanggagaling Sa karanasan ko naman, okay naman dahil maaga pasok, lalo ng pag mainit, pag-uwi din. Palipas ng konting oras sa pag-uwi ng hapon, palipas ng init, saka uwi na rin. Walang iwas traffic. Samantala, Igan, dito sa Manila City Hall ay may ilang mga empleyado pa rin na papasok mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon na itatalaga po yan ng kanilang department head para tuloy-tuloy pa rin daw yung mga transaksyon sa iba't ibang opisina hanggang alas 5 ng hapon. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. 6 na grass fire kada araw ang naitatala sa Carmen, Bohol ayon sa mga bumbero doon. Kabilang nga riyan ang grass fire sa 2 burol ng Chocolate Hills na naging pahirapan ang pag-apula. May unang balita live si Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nico? Susan, matapos nga mahigit 3 oras na grass fire nitong Martes ng gabi, tila nagkulay uling ang 2 burol ng pamosong Chocolate Hills dito sa bayan ng Carmen, Bohol. Pasado alas 7 noong Martes ng gabi nang alertuhin ang BFP Carmen kaugnay ng sunog sa 2 burol ng Chocolate Hills sa Barangay Buenos Aires. Dahil walang daan, hindi makaakyat ang mga fire truck. Mano-mano kaya pahirapan ang pag-apula sa nagliliyab na tuyong cogon grass. Nato ang kayo, mapalong. So nagmano-mano ta og saka dito, nagmano-mano ta og bunal sa mga katong nagsiga nga mga grass. Bunal na gyud Bunal gyud, wala gyud mi kapasirit kay ang ato ang mga fire hose disad kabot. Bagamat malayo sa mga bahay, kabado ang mga residenteng aming dinatnan sa paanan ng burol. Di naghuwat tapos may basig masunog ning niya kay daghan na ba kayong mais na bagong gikuan nang gian. Amo rang bantayan basig kana pa ring ubos. Babot mi sinani bumbiro mabot na yun. Napi uban ni ngonog. Usapi pag abot ta bumbiro anang arang habuga man. O nang paapot mi kon diha bumbiro ito sa taas. Pero kabantay to kanang ambugan ni ubos ba. Hindi raw ito ang unang sunog sa Chocolate Hills ngayong tag-init. Ayon sa BFP Carmen, hindi bababa sa 6 na insidente ng grass fire kada araw ang kanilang naitatala sa iba't ibang lugar dito sa bayan ngayong panahon ng tag-init. Kaya patuloy silang nananawagan sa kooperasyon ng publiko para maiwasan ito. Bagamat umabot ng 5,000 square meter, walang napinsalang ari-arian ng sunog na naapula pasado alas 10 ng gabi ding yun. Inaalam pa ng BFP ang pinagmulan ng grass fire. Posible umanong spontaneous combustion ito o natural na pagliliyab ng mga tuyong material dahil sa sobrang init. May tabo tingali ng spontaneous combustion kung grabe kainit ang panahon niya, ang atong mga sagbot patay. So mahitabo gyapon na siya. Pero di nato lesson nato i-determine og mao gyud siya kuan kasagaran gyud man activity. Grabe piti-piti gud eh. Sa kabila na nangyari, patuloy ang pagdating ng maturista dito sa bayan ng Carmen sa kanilang viewing deck na sikat na atraksyon dito sa Bohol. Susan? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. At para sa mga nauuhaw sa daan, ngayong matindi ang init, may alok ang isang gasoline station sa Coronadal, South Cotabato. Libre ang malamig at refreshing na tubig. Customer ka man o hindi. Kung dati piso-piso ang hulog sa kanilang ATM o automated tubig machine, ngayon libre na. Basta't may dala kang lalagyan. Tulong daw nila ito lalo sa mga motorista na madalas na mauhaw sa gitna ng kalsada. Ibinahagi ni Miss Universe 2023 Shanice Palacios ang mga gusto niya matutuhan ngayong narito siya sa Pilipinas.
Mabuhay Philippines! Hola Filipinas! It's a pleasure to me be here. Learn more about your beautiful country, Philippines. And obviously know more about the beautiful language that you know. I'm really interested about it. Mabuhay! Maraming salamat po. Ang matuto magsalita ng Pilipino ang isa raw sa mga gustong gawin ni Shanice. Kahapon dumating dito sa Pilipinas si Shanice kung saan sinulubong siya ng fans. Bukod sa wikang Filipino, gusto rin daw matikman ng Nicaraguan beauty queen ang ilang Pinoy dishes at bumisita sa ilang tourist destinations. Nasa Pilipinas si Shanice hanggang May 6 para sa ilang aktibidad. Welcome to the Philippines! Nicaraguan beauty. Nicaraguan beauty indeed. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.